Heto na naman po tayo sa isang makabagbag damdaming balita tungkol po kay XRP. Ang matagal ng isyo ng Ripple laban po sa SEC ay tila nagkakaroon na po ng liwanag matapos po ang announcement ng pag-alis ng SEC Chairman na si Ginoong Gary Gensler dito sa January 2025. Ayon po kay Pro XRP lawyer na si Ginoong Jeremy Hogan, malapit na pong magwakas ang kasong ito. Posibleng sa unang bahagi po ng tag-init o summer ng taong 2025. Kaya alamin po natin kung bakit mahalaga ang pagbabagong ito at kung ano ang posibleng epekto nito sa crypto market. Yan, pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, bakit nga ba mahalaga ang XRP lawsuit na ito? Ang XRP lawsuit ay isa po kasi sa pinakamahabang kaso sa industriya ng crypto kung saan ay tumagal po ng 4 na taon. Isa po itong legal na labanan sa pagitan po ng Ripple at ng SEC na nag-akusa kay Ripple sa pagbebenta ng XRP bilang isang unregistered security. Ang kasong ito ay naging malaking hadlang para kay Ripple at sa paglago ng presyo ni XRP. Ngunit ngayon, tila nagbabago na po ang ihip ng hangin. Ang announcement po ng pag-alis ni Ginoong Gary Gensler ay nagbigay po ng pag-asa sa mga investors na maaring humantong po ito sa isang mas pro-crypto na liderato kung saan ay magbibigay daan para sa mas patas na regulasyon. Ayon po kay Ginoong Jeremy Hogan, ang bagong chairman ng SEC ay maaring makatulong po sa mabilis na pagsasara o pagtatapos ng kasong ito. Ngayon ay ano-ano naman po ang opinyon ng mga eksperto dito. Marami pong mga eksperto ang positibo ang kanilang pananaw tungkol kay XRP matapos po ang balita ng pag-alis ni Ginoong Gary Gensler. Yan, una po ay itong si Ginoong Jeremy Hogan. Yan, prediction ni Ginoong Jeremy Hogan. Ayon po sa kanya ay maaring magwakas ang kaso sa unang bahagi po ng tag-init ng taong 2025. Ang kanyang opinyon ay nakaangkla po ito sa posibilidad na ang bagong liderato ng SEC ay magiging mas bukas sa crypto. Pangalawa naman ay ang opinyon ni Ginoong John Deaton. Isa pong pro-XRP lawyer itong si Ginoong John Deaton ang nagsabi na posibleng umabot sa $100 billion ang market cap ni XRP kasabay po ng pagbabagong administratibo sa US. At ang pangatlo ay itong si Credible. Yan ang crypto analysis po ni Credible. Kanya pong inihayag ang XRP monthly RSI ay nasa overbought territory na. Unang pagkakataon sa loob ng 3 taon. Para sa kanya, ito po ay indikasyon ng isang bullish momentum na maaari pong magdala sa presyo ng XRP patungo sa $2 sa mga darating na araw at hanggang $3.3 naman sa mas mahabang panahon. Kaya yan, na-content po natin yan. Ngayon, ano po ang nangyayari sa presyo ni XRP? Sa kasalukuyan ay nasa bullish phase itong si XRP. Sa ngayon, ang presyo po nito ay tumaas ng 27% at nasa $1.43. Ayon po sa CoinGlass, ang trading volume nito ay tumaas po ng 235% kung saan ay nagpapakita po ng mas mataas na kumpiyansa ng mga trader. Ang open interest ng XRP futures ay umakyat din po ng 31% kung saan ay indikasyon ng malakas na suporta mula sa market. Bukod dito, ang balitang inilabas ang Wisdom 3 Physical XRP ETF, ETP. Yan, Wisdom 3 Physical XRP ETF sa ilang European exchanges ay nagbibigay po ng positibong epekto. Ang ganitong developments ay nagbubukas po ng discussion tungkol sa posibilidad ng XRP ETF sa US kung saan ay posibleng maaprubahan po sa susunod na 6 hanggang 12 buwan. Ngayon, ano naman po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders or investors? Para sa atin,
malaki po ang potensyal na kita mula sa mga nangyayaring ito. Yan ang pag-asa po sa regulatory clarity. Kung magiging mas pro-crypto ang bagong SEC chair, posibleng magkaroon po ng mas malinaw at mas magaan na regulasyon na makikinabang hindi lang ang XRP kundi pati na rin ang buong crypto industry. Potential gains, ang kasalukuyang bullish momentum ni XRP ay nagbibigay po ng pagkakataon para sa malalaking kita, lalo na kung aabot ito sa target na $2 o higit pa. Mas malaking institutional investment. Ang posibilidad ng XRP ETF ay magbubukas ng pintuan para sa institutional investors kung saan maaari pong magdala ng mas malaking demand at liquidity sa market. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Sa tingin ko, ang balitang ito ay isa sa pinakamalaking milestone para kay XRP at sa crypto market. Ang pag-alis po ni Ginoong Gary Gensler at ang posibilidad ng mas bukas na regulasyon ay magandang indikasyon para sa mga crypto enthusiast. Gayunpaman, mahalaga pa rin ang pag-iingat. Ang crypto market ay nananatiling volatile, kaya't mahalaga pong mag-invest lamang ayon sa kakayahan at mag-research ng mabuti bago pumasok sa anumang trade. Kaya tandaan po natin, hindi po sapat ang hype. Kailangan na rin nating pag-aralan ang fundamentals at technicals ng market. Kaya ayan mga ka-crypto, si XRP ba ang susunod na crypto na magdadala ng malaking kita sa atin? Kaya ayan, comment na lamang po ninyo ang inyong opinion sa ibaba. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.